May ubo na naman si Suyon, kaya kailangan ko na naman yata siyang ipa-check up sa ospital. Kaya kaninang umaga, pagising niluto ko na lang yung natira naming rice cake. So, tira pa pala ito noong New Year, hindi namin naubos na luto. Kaya ngayon lulutuin natin bago pa masira. Sabaw ng baka pala yan, di po yan gatas. So, yung sabaw ng baka yung aking binili, tapos yan na yung aking ipang sasabaw. Kaya kanina, pagkakulo, nilagay ko na din yung ating rice cake. Mabilis lang namang lutuin itong rice cake. So, konting pakulo lang pag lumambot na okay na. Naglagay na din ako ng asin at saka ng dahon ng sibuyas. So, yan na yun ang ating rice cake. So, nilagyan ko na ng itlog, pinirit ng itlog sa may taas. Yan yung aming almusal. Kasi nga, Sabado ngayon, so kailangan naming maaga dun sa ospital kasi pag hindi talaga, madami yung tao doon na napunta, nagpapacheck up. Kaya pagkatapos namin kumain, nayusan ko na si Suyon para sa pupunta kami ng ospital. Malapit lang yung ospital dito sa amin, tawid lang ng kalsada. Tapos yun na, may ospital pang bata dito, clinic lang siya na maliit. So doon kami nagpapacheck up. Pero kasi pag Sabado, so madaming tao, lalo na pag ganitong malapit na yung spring, so madaming nagkakaubos sipon. Tapos kanina, habang inaayusan ko nga siya, nakita ko ang haba-haba na ng buhok niya kasi nga simula nung baby pa talaga, mahaba na yung ano niya, makapal na talaga yung buhok niya. Sabi ko sa kanya, papagupitan na namin. Sabi niya, ayaw niyang magpagupit kasi sabi ng lola niya, wag na daw pagupitan yung buhok niya. Kaya ayan, ay gusto na din maging si Rapunzel. Kaya ayan na, ang haba na ng buhok pero ayaw pa rin magpagupit. Pagkatapos namin mag-ayos, umalis na kami. Mga alas 10 na kami umalis ng bahay. Dala-dala niya din yung kanyang sasakyan. Kahit na saan kami pumunta, dala-dala niya yung kanyang sasakyan. So dito lang sa may tapat, tawid lang ng kalsada dito. Tapos ayan na, makikita mo yung fire station, tapos yung mart, tapos sa taas niyan, yung sa sa second floor, yan na yung clinic na pinupuntahan namin niya. Diyan kami nagpapacheck up. Buti kanina, pagdating namin walang masyadong tao, wala talagang tao. Ay malangan na Sabado walang tao, kaya pagdating namin, tatlo lang yung sa may unahan namin na sa listahan. So mabilis lang kami tinawag. So habang nag-antay nga, nanood muna siya ng TV at naglalaro dito sa may playground. O pag Sabado kasi minsan, pag maraming tao, hindi nakakalaro dyan sa may loob. Nag-antay lang kami na tawagin. Pero kanina kasi walang masyadong tao, wala talagang tao. So nakapaglaro siya ng maayos dun sa may loob ng palaruan dito sa may ospital. Pagkatapos dyan, tinawag na siya kasi nga susukatin yung timbang niya at saka yung height niya. So ganito dito pag nagpa-check up, pag 1 month na lagpas ng check up, so sinusukat at saka tinitimbang talaga muna bago sila check up. Tapos kinukuhaan kung may lagnat o wala. Tapos ayun, last na sukat sa kanya is 109 cm pa lang siya, ngayon 111 na. Pero dahil siguro sa may buhok niya, tapos tumaas din yung timbang niya. Dati 20, 23 na ngayon. So laki na talaga ng kanya binigat. So ayan na, pagkatapos niyang itimbangin at saka sukatin yung height niya, may tinawag na din kami para sa check up. Ayun na, pagkapasok namin, chinek na siya. Chinecheck pala yan lahat. Pati yung kanyang tenga at saka ilong, kung may sipon o wala. Kasi pag may sipon, so tinatanggal nila yung sipon, bina-vacuum. Ewan ko ang tawag yan. Dahil ilang araw na din talaga yung ubo niya, so may tunog-tunog na daw yung kanyang baga. So ayun na, pagkatapos nga, pinaano na siya, nebulizer, tawag ba dyan, o pinausukan. Kasi pag may ganito, may maririnig na talaga na konting tunog, so pinapausukan na agad para matanggal yung mga plema sa loob. So habang nagpapausok siya doon, sabi ko pupunta na ako ng Yakult o ng butika para bibilin yung kanyang gamot. So nagpapaiwan siya doon sa may clinic. So alam niya na yung gagawin niya kasi katabi lang ng clinic yung butika. So pagkatapos niya doon, pumunta na siya doon sa may butika. Ganyan mga bata dito, baka bata pa lang sasabihan mo na maiwan mo na doon para So na lang, alam na nila yung mga ginagawa nila. So pagkatapos niya magpausok doon, so pumunta na siya sa akin. Tapos tama-tama naman na binigay na yung gamot. So ayun na, pagka lumabas na kami, tsaka umuwi. So, sabi ko, uwi na kami kasi nga malamig-lamig sa labas, mahangin-hangin pa. Pero dumaan pa talaga dito sa may Norito sa playground. Mga 5 minuto lang kami dyan kasi grabe din yung lakas ng hangin. Sabi ko, baka lumala niya yung kanyang ubo. So pagkatapos namin magtatalon-talon dyan, sabi niya, uwi na din kami kasi nga malamig talaga yung panahon. Wala din kasing mga bata kanina paglabas namin, so na-board din ng kaunti kasi walang kalaro. So ayun na, umuwi na kami sa bahay para sabi ko bukas na lang sila maglaro ng tatay niya sa labas kasi bukas mainit-init yung panahon. So hanggang dito na lang yung aming vlog. Maraming salamat. Bye-bye.